Good morning mga tropa. So mapagpalang umaga sa inyong lahat. So samahan nyo ako ngayon at magagawa tayo ng distributor. So ang problema rito sa distributor natin ay may leak. Yan, may leak. So ito kapag sa o-ring lang sa pagitan, dito manggagaling yan eh. So siya nang napasok sa loob. So ito sa distributor shop, oil seal ng distributor shop. So kailangan nating i-pull out yan. Pag pinabayaan kasi yung possible na pumutok yung mga signal generator ng distributor, maging cause pa ng tirek. So kaya may maintenance muna natin to. Mga basic lang naman to tropa. Ayan, samahan nyo ako ngayon. Ito GLI distributor shop king leak. Ayan, okay. So ayan mga tropa, first thing na gagawin natin kapag magtatanggal ng distributor, syempre may timing yan, no? So ang una muna, pag magkukulikot ka sa makina, disable mo yung battery kasi for safety. Syempre magkalikot-likot ka sa makina, baka may batang makukulit, may start, so maputulan ka ng daliri. So ayan, tanggal muna battery kahit negative lang. Okay, then isunod natin yung timing mark. O kung makikita dito ba sa ano. So ayun yung ano niya. Sa may crankshaft pulley. Tatap dead center nyo muna yun. Makikita nyo naman. Medyo tanaw naman siguro. Ayan. So pag na ano nyo na. So alamin nyo rin yung firing order. Kung saan nakatapat yung rotor, yun ang uno. Dapat alam nyo yan para yung firing order 1342. So alam nyo kung saan ano, saan nyo i-connect yung mga high tension wire. Tapos paano yung rotation nya. Kaya yung in order, i-observe nyo muna. Madali magkalase yung pagkakabit. So magdi-DIY, no? Kaya tignan nyo muna yung kung saan nakasaksak, which kung saan nakasaksak yung mga high tension wire na yan. Kasi pag kinalas nyo, magkabali-baliktad kayo, ayun na, magmi-misfire na yan pag bali-baliktad. So alamin nyo yung firing order nya, yung rotation ng rotor. So meron kasi dito, meron yung mga number yan. Buti to may number pa, paano kung wala, di ba? So ayan, i-observe nyo muna yung paano yung proper orientation ng firing order nya at yung rotation ng rotor bago kayo magkalas. Tapos mas maganda, bago nyo kalasin, siyempre naka-timing na to, maglagay kayo ng marker o kung saan dito para pag ikinabit nyo, hindi na yung mababago yung timing, no? Ayan. So yun ang unang dapat i-observe nyo bago magkalas ng distributor. So ayan mga tropa, nakalas na natin tong ating distributor. So upon checking, so tinignan ko yung kanyang oil seal dito sa labas, distributor mismo, medyo kung titignan nyo, ayan, flat, halos pantay na, flat na, no? So meron naman tayo dito na nabili na online. So isang possible na unang ano ko rito guys, kasi hindi dito nang gagaling sa labas baka ma-encounter nyo to, hindi dito nang gagaling sa labas, dito sa pagitan ng distributor cap tsaka ng distributor lumalabas yung, syempre may velocity, ang orientation niya pag nakakabit niya nakaganito. So dito talaga sa baba, ito ang baba niya, ang posisyon niya. Syempre yung langis dito talaga sa baba. So upon checking, napansin ko, ayan, medyo, ayan, kayo na guys magsabi, medyo sariwa pa tong ating ano, di ba? Distributor, kumbaga bago pa to. So ang pagkakakala ko dito yung shafting nito, kasi ito may oil seal din dito guys sa loob. Ayan, shafting dito sa loob niyan, meron yan. So nakabili na naman tayo, meron na rin tayo. So, ayan, nakabili na rin ako. So upon checking, wala namang ano sa loob.
Ayan o, hindi naman basa yung loob. Dito siya nanggagaling. Sa may gilid na to. Dito lang, sa baba. Hindi kalat. So, ibig sabihin, pag shafting yan, dito basang-basa loob niyan. No? So, hindi naman doon. So, upon checking, tinignan ko yung orientation niya. May butas dito sa likod, guys. Ayan. Baka kasi pag baklas nyo, kalas-kalas ay medyo mahirap kasi mag-ano ng distribute. Yung butas niya, ayan. Diba? Pag tumulo dito lang yung butas na yon hanggang dito yung guys. Pasok yun doon. So, ayan. Nakita nyo na. Teka, tatapat natin sa ayaw ko makikita. Ayun. Ayan guys. Ayan. Teka. Maaninag nyo yun para makita nyo. Ayun. Ayan, nakita nyo. Ayan. Ilalayo ko. Maano nyo yung liwanag sa may bandang baba. So, ayan. Kung ano nyo na lang guys, basta itong butas na to, may katugon dito sa loob. So, possible na yung langis na nanggagaling dito, ayun guys, makita nyo. Kung maaninag nyo, dito tayo naman manggaling sa likod. Ayan. Ayan dito. So, yung butas na yon, diretsuhan yun dito. So, akalain mo, paisipin nyo, pag tumagas ang distributor seal dito sa labas, mag-aabang kayo ng tagas dito. Dito lang. O mo kasi pag dito lang, ito talaga yon. Dito na, nanggagaling dito sa loob. So possible siya na pwedeng dito rin sa loob pumasok dahil meron siyang ang butas, guys. Ayan ayun nga. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Na butas niya natagusan sa loob. Kaya papasok sa loob. Ulitin natin Ayan. Ayan, nakita nyo? Ayan, ninag nyo na yung liwanag, di ba? So baka isipin nyo, itong shafting. Siyempre, pag sa distributor oil seal and shafting, iba na labor nun. No, tsaka, siyempre, pag ako, bumili na rin ako para hindi na balik-balik sa auto supply, mura lang naman. So, in case, itong sa akin, kasi nga yung unit ko na nabili, is medyo matanda na rin. Normal din tong magkatagas-tagas ng konting ganito, but upon inspection nakita ko yung kanyang distributor sariwa pa, bata pa. So bakit naman tatagas agad yung distributor shaft nya sa seal ng shafting? Ito kasi dito sa distributor, sa body nakakabit. Itong isang maliit sa shaft. So pag kinalas mo yun sa shaft, medyo matrabaho yan, no guys? Yan, di ba? So kailangan alam nyo rin, kaya isinare ko sa inyo yan. Baka nagpagawa kayo ng labor, kalas lahat, buo lahat, palit lahat. So kung maedad na yung unit, maedad na yung distributor, wag sabihin, hindi talaga normal na sabay na ako. Kasi okay ko sabay papalitan yan. Pero sa yung case ko naman, bago pa naman to. Kita nyo naman guys, ultimo distributor rotor nap, tsaka yung cover nya, pati yung doon. So nagtataka nga ako bakit bago tumagas agad. So akala ko syempre hindi mo makikita pag hindi mo kinakalas. Akala ko sa loob, kaya inagapan ko na baka ako maglawa. Pag naglawa to sa loob, matik masusunog yan yung signal generator ng distributor. May signal generator pa to dun sa itong isang side na to, sa ano naman to, sa EFI, yung nagko-control ng firing order ng pitik ng injector. Ayan. So pag nasira to, ay talagang tirik. So kaya tinitignan ko na, naagapan ko. So upon checking nga, ayan, maayos pa naman pala yung loob. Kaya ang papalitan ko lang muna rito, ito guys. Ayan. So no need na kalasa. Kaya siya may na experience natin itong mga ganito para nakita nyo na baka assume nyo na distributor shop na ang may tagas, yung seal ng distributor para yung oil seal lang sa labas. So possible yan na nangyayari dito siya nalabas.
sa may pagitan ng yung pagitan na yan, pagitan na igniter sa loob ng cover nang gagaling dito, tumatagos yan papunta doon. Di bahil nga pag sinilip nyo ganito guys, ayun, tagusan nga siya, tagusan yung butas niya. Ayun, nakita nyo yung butas niya, yung liwanag, makikita yun kanina, ayan, makikita nyo yung liwanag na yun, yung butas na aninag. Yan. So ito, lilinisin ko na lang ng konti ng carb cleaner. Palitan ko yung oil seal bago babalik na natin ulit. Ayan. Linisin ko muna to.